Yo, what's up mga ka-Road Fam? Welcome ulit sa isa na namang malalim pero syempre masarap na usapan dito sa Jubertology. Ngayon habang binabaybay natin tong daan, gusto kong pag-usapan yung isang bagay na madalas nating makalimutan. Lalo na kapag sabay-sabay na bumagsak lahat ng problema sa buhay. Paano nga ba mananatiling kalmado sa gitna ng krisis? Alam mo yon, yung tipong may lindol, may bagyo, yung may gulo sa paligid mo. O minsan, yung personal mong mundo, bigla na lang, boom, parang gumuho. Paano mo mapipigilan yung sarili mong hindi matakot? Paano ka mananatiling steady kahit lahat ng nasa paligid mo parang nagpapanik na? Kasi real talk mga ka-Road Fam, minsan hindi mo mapipigilan yung takot pero baka pwede mong kontrolin kung paano ka mag-react. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya chill lang. Minsan hindi lang lindol o bagyo ang bumabagsak sa atin, no? Minsan yung mga balita pa lang, boom, parang bagyo na agad sa utak natin. Pero ayos lang. Tara, samahan niyo ako sa biyahe natin ngayon. Pag-usapan natin yung tinatawag nating resilience, yung calmness, at yung strength na hindi basta natitinag kahit anong unos na dumaan. Naalala niyo ba yung unang beses na may malaking sakuna sa bansa natin? Yung Undoy, Yolanda, o nung nagka-pandemic, lahat tayo may kanya-kanyang kwento kung paano natin naranasan yun. Literal man o sa emosyon. Ako personally, di ko makakalimutan yung isang gabi na malakas yung lindol. Alam mo yung tipong chill ka lang sa labas. Tapos bilang mong naririnig yung mga taong naglalabasan, nagtatakbuhan. Yung mga ilaw sa poste parang sumasayaw sa hangin. Tapos mapapaisip ka na lang talaga na grabe ganito pala pag wala kang kontrol sa mundo. Ang hirap hindi kabahan lalo na kung may pamilya ka, kung may mga taong umaasa sa'yo. Pero alam mo kung anong napansin ko mga ka-Road Fam? Yung mga taong kalmado, sila yung unang nakakatulong. Sila yung unang nakakaisip kung ano ang dapat gawin. Doon ko na-realize, ang pagiging kalmado, hindi ibig sabihin wala kang pake. Ibig sabihin, marunong kang magtiwala, marunong kang magdesisyon kahit gumuguho na yung paligid mo. At sa totoo lang, sa panahon ng kaguluhan, yun ang tunay na lakas. Kaya ito yung tanong ko ngayon mga ka-Road Fam. Paano ka nga ba mananatiling kalmado kung sa paligid mo puro gulo? Alam mo yung tipong kahit saan ka tumingin, stress, ingay, takot, galit, tapos pag scroll mo pa sa social media, boom, dagdag pressure pa. Paano kung wala ka ng kasiguraduhan? Paano kung parang lahat pwedeng magbago sa isang iglap? Pero eto lang mga ka-Road Fam, real talk, hindi mo talaga mapipigilan ang bagyo. Pero ikaw, may choice ka kung paano mo siya haharapin. May nabasa akong quotes na tumatak sa akin na ang sabi, you cannot control the storm, but you can control your steering. Ang ganda, di ba? Kasi sa totoo lang, ganun din sa buhay. Hindi mo makokontrol kung anong mangyayari. Pero kaya mong piliin kung paano ka magre-react sa gitna ng gulo. Kaya kahit maulan, madulas, o traffic pa yan, hawak mo pa rin yung manobela pre. At minsan, yun lang talaga ang kailangan mo. Yung composure mo sa gitna ng kaguluhan. Bakit nga ba importante na manatiling kalmado sa panahon ng krisis? Simple lang mga ka-Road Fam. Kasi pag takot ang umiiral, titigil ang isip. Pag panic ang nauna, sablay ang desisyon. Naalala ko noong panahon ng bagyong Yolanda. Grabe, lahat nagkakagulo. May nagpapanik, nagsisiksikan sa tindahan, nag-aagawan sa gasolina. Yung iba tumatakbo kahit safe naman yung lugar nila. Pero yung mga kalmado, sila yung nakapagplano. Sila yung nakapag-ayos ng pamilya, nakapag-ready at higit sa lahat nakatulong pa sa iba. Doon ko talaga natutunan to mga ka-Road Fam na ang tunay na tapang, hindi lang sa sigaw o sa yabang sa diskarte, kundi yung tahimik ka lang sa loob. Yung kaya mong huminga kahit magulo, kaya mong mag-isip kahit lahat nagpapanik. Kasi sa dulo ng lahat ng gulo, ang pinakaastig, yung kalmadong utak at yung pusong tumutulong. Ngayong modern age mga ka-Road Fam, iba na ang mga krisis, no? Hindi lang yung bagyo, lindol o baha, minsan krisis sa isip. Minsan yung social media pa yung epicenter ng lindol. Scroll ka lang ng scroll, puro stress, fake news, awayan sa comments, toxic opinions, parang digital na bagyo na walang tigil at sa bawat swipe mo parang unti-unting natutuyo yung tiwala mo sa mundo. Yung tipong napapatanong ka na lang ano bang nangyayari sa mga tao. Pero dito papasok yung totoong laban, mental preparedness. Hindi lang yung go bag na may flashlight at delata, kundi yung go mind na handa kahit anong gulo ang dumating. Kasi tandaan natin to, ang tunay na malakas, yung marunong manatiling kalmado kahit magulo na ang mundo.
ulo. Kaya kung kaya mong hindi uminit ang ulo sa traffic, kaya mo ring huwag mainis sa life traffic, yung mga delay, stress, at problema mo na wala kang control. So habang nasa biyahe tayo, huminga ka lang bro. Bitawan mo muna yung bigat. Minsan hindi mo kailangan pabilisin yung takbo mo. Kailangan mo lang maramdaman yung hangin at maalala na kahit magulo, kaya mo pa rin maging kalmado. Ito malinaw na malinaw, ang totoong problema minsan hindi lang yung krisis mismo, kundi yung paano tayo mag-react sa krisis. Kasi aminin natin, marami sa atin mabilis kabahan, mabilis mag-react, mabilis manisi, pero bihira lang yung marunong huminga muna, magdasal at magplano bago kumilos. Dito sa Jubertology, hindi lang tayo basta lalaban. Pag-uusapan din natin kung paano mananatili buo kahit wasak na ang lahat ng nasa paligid mo. Kasi 'di ba, hindi lahat ng malakas maingay. Minsan yung tahimik lang pero sila yung tunay na matatag at matibay. Sila yung tipong habang gumuguho na yung buong mundo, sila steady pa rin. Kaya stay with me ka-road fam, dahil sa susunod na parte ng ating biyahe, ituturo ko kung paano mo matrain ang isip mo para manatiling kalmado kahit sa gitna ng bagyo. Alright mga ka-road fam, kung kanina pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pagiging kalmado. Ngayon naman, ito na yung mas totoong usapan. Paano nga ba? Kasi aminin natin, ang dali lang sabihin na relax lang, huwag kang kabahan. Pero bro, paano mo gagawin yun kung literal na gumuguho na yung mundo mo sa harap mo? Like, isipin mo, araw-araw may balita tungkol sa krisis. Lindol doon, baha doon, giyera pa sa ibang bansa. Tapos yung presyo ng mga bilihin pataas ng pataas. Di pa doon nagtatapos, may personal problems ka pa. Family, love life, o minsan yung utak mo na mismo yung kalaban mo. Pero ito real talk lang tayo habang umaandar tayo sa daan. Hindi mo kailangang maging superhuman para makasurvive. Ang kailangan mo lang maintindihan kung paano gumagana yung isip mo tuwing may gulo o krisis. Kasi minsan hindi mo kailangan ng sagot. Ang kailangan mo lang maintindihan kung bakit ka natataranta. Once alam mo na yon, doon ka magsisimulang makalma kahit sa gitna ng gulo. Alam nyo ba mga ka-road fam, may tinatawag tayong fight, flight, or freeze response na kapag may krisis o biglang gulo sa buhay, automatic yan. Parang built-in alarm system sa utak natin. Tipong sinisigawan ka sa isip mo na, hoy, delikado yan, tumakbo ka, kumilos ka. Pero minsan grabe rin tong alarm na to Sobrang lakas, parang sirena ng barangay. Kaya imbis na nakakatulong, lalo tayong nape-pressure. Yung iba naman, fight mode agad. Konting problema, boom, galit, nagmumura, umiinit yung ulo. Yung iba naman, flight mode. Yung ayoko na to, naglalayas, umiiwas, gusto na lang maglaho. Tapos meron din yung freeze, yung tipong napako ka na lang, natulala, parang nagbabuffer o naglalag o nagahang yung utak. Pero ito yung tandaan natin, hindi masamang matakot, natural yan. Ang mahalaga, huwag kang manatiling takot. Kasi pag natakot ka, tapos di ka pa gumagalaw, di ka pa kumikilos, doon ka na naubusan ng pag-asa. At kapag naubos ang pag-asa na yan, para ka na rin tumigil sa buhay. At kaya kahit natatakot ka, kahit nanginginig ka, tuloy ka pa rin. Huwag mong hayaang takot ang magpreno sa'yo. Ikaw pa rin dapat kasi ikaw ang may hawak ng manibela. So paano mo nga ba matuturuan yung sarili mong manatiling kalmado? Lalo na pag sobrang gulo ng paligid mo. Simple lang yan mga ka-road fam. 3 bagay lang. Awareness, acceptance, at action. Una, awareness. Kailangan alam mo muna kung anong nararamdaman mo. Kasi madalas yung panic, nagagaling yan sa hindi mo pagkilala sa sarili mong emosyon. Alam mo ba yung bigla ka na lang kinakabahan? Bumibilis takbo ng puso mo. Parang hindi mo alam kung bakit. Ganito lang gawin mo. Huminga ka. Tapos sabihin mo sa sarili mo, okay, kinakabahan ako. Huwag mong itanggi. Huwag mong labanan. Kilalanin mo lang. Kasi once inaamin mo sa sarili mo, mas madali mo nang kontrolin yung sarili mo. Pangalawa, acceptance. Hindi lahat ng bagay kaya mong kontrolin. At okay lang yun bro. Minsan kailangan mo lang tanggapin na may mga sitwasyon na wala sa kontrol mo. Kasi tandaan mo to, di mo kailangan kontrolin ang mundo. Basta kaya mong kontrolin yung sarili mo. Yun lang dapat. At pangatlo, action. Huwag puro isip, kumilos ka. Kahit dahan-dahan lang. Halimbawa, may sakuna o emergency, i-check mo muna kung saan ang ligtas na lugar. Sinong kasama mo? Anong meron kang resources? Kasi kapag gumalaw ka, kahit simpleng step lang, bumababa agad yung takot kasi may ginawa ka. Hindi ka lang nagpapanik. So, ayun mga ka-road fam, awareness, acceptance, at action. 3 simpleng bagay pero pag sineryoso mo, kaya mong manatiling kalmado kahit sa anong uri man ng mga bagyo o dilubyo. Kahit anong traffic, kahit anong drama sa buhay, kalmado lang, ride safe at ride smart. Naalala ko dati nung malakas yung lindol sa Visayas. Grabe bro, lahat ng tao nagtatakbuhan, may umiiyak, may nagdarasal ng malakas.
Ako rin syempre kinakabahan. Sino nga ba namang hindi matatakot, no? Pero nung nakita ko yung mga batang iyak ng iyak, sabi ko sa sarili ko, di ako pwedeng sumabay sa panic. Huminga lang ako ng malalim. Sabi ko okay, buhay pa ako. Gumagawa na pa yung isip ko, so dapat may gawin ako. Doon ko na-realize mga ka-road fam na pag kalmado ka, nagiging sandigan ka ng iba. Yung tipong habang lahat nagpapanik tapos ikaw okay lang. Okay lang yan. May paraan pa to. Kaya ngayon tuwing may krisis o gulo, lagi ko nang iniisip, baka kailangan ako ng pamilya ko, ng tropa ko, o ng community ko mismo. Minsan kasi hindi mo kailangan maging bayani. Minsan sapat na yung presensya mo na hindi natatakot at kalmado. Yung taong hindi sumasabay sa takot o sa panic. Ngayon siguro may magsasabi, paano ka magre-relax kung delikado na? Tama, hindi madali. Pero dito nagkakatalo, panic versus preparedness. Ang panic, puro emosyon. Pero ang preparedness, desisyon yan bro. Intentional, pinapractice. Kasi kung gusto mong maging kalmado sa gitna ng gulo, kailangan mong sanayin o magsanay kahit walang krisis. Parang pagmamotor yan. Hindi ka matututong magbalanse kapag bahana, kundi sa araw-araw mong pag-ride, sa traffic, sa lubak, sa ulan. Kaya pag dumating yung sakuna, hindi ka nanginginig, hindi ka takot. Automatic na gumagana yung isip mo, yung katawan mo, kasi sanay ka na. At higit sa lahat, may tiwala ka na sa sarili mo. Alam niyo mga ka-road fam, habang nagmamaneho tayo, bigla akong naisip na ang buhay parang traffic talaga, no? Minsan smooth, minsan biglang may haharang, minsan uulan pa nang walang warning. Pero yun ang twist, hindi mo kontrolado yung sitwasyon pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. Pwede kang mainis, magbura, o lakasan yung busina, o pwede mong i-on yung music, huminga ng malalim at sabihin okay lang, chill lang, matatapos din to. Ganun din sa buhay pre, pwede kang lamunin ng takot o pwede mong piliin na maging kalmado. Sabi nga, peace doesn't mean there is no trouble. It means you can stay calm even when things around you are messy. Grabe no, totoo yun. Kaya mga ka-road fam, kung may bagyo man o lindol, kahit anong unos ng buhay, huminga ka muna. Magdasal tapos ituloy mo lang ang biyahe. Kasi minsan hindi mo alam yung tapang na ipinapakita mo, yung simpleng desisyong magpatuloy kahit hirap ka na, yun pala ang nagiging inspirasyon ng iba para lumaban din. Alam mo ka-road fam, minsan sa sobrang dami ng ganap sa buhay, bagyo dito, lindol doon, baha, traffic, gulo sa paligid, mapapaisip ka na lang pwede bang huminto muna? Pero kung titigil tayo, sino pa ang kikilos? Sino pa yung magdadala ng pag-asa sa mga taong umaasa sa atin? Kasi minsan hindi mo naman kailangan maging matapang araw-araw Kailangan mo lang bumangon kahit durog ka. Kasi minsan yung simpleng pagbangon mo, yun na yung inspirasyon ng iba. Alam mo yung kalmado? Hindi ibig sabihin nun wala ka ng problema bro. Ang totoo, kalmado ka kapag marunong kang gumanap kahit nasa gitna ka na ng gulo. Yung parang grabe na ang lahat na nangyayari pero steady ka lang. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong magiging okay din ang lahat. Lumalaban ka pero hindi ka nagpapanik, umaasa ka pero hindi ka umaayaw. Ganun, yun ang tunay na lakas yung tahimik pero solid. Yung tipong binabayo ka na ng buhay tapos ikaw nakafocus habang umaandar at nagpapatuloy. Tingnan mo yung ulan no. Sa una, parang matatakot ka, madilim, basa lahat. Pero pag tumigil na, ang linis ng hangin, ang presko, di ba? Ganon din yung krisis sa buhay mga ka-road fam. Akala mo end of the world na pero pag dinaanan mo lang, boom! May aral pala akong makukuha sa mga nangyaring yun. Kaya next time na umulan ng problema, huwag kang agad matakot o magtago. Sabay lang tayo sa biyahe kasi minsan sa ulan kailangan mo lang mabasa para magising at luminaw ang lahat. Sige, bigyan ko kayo ng 3 simpleng hakbang para manatiling kalmado sa gitna ng gulo. Una ay pause and breathe. Alam mo yung moments na parang sabog na yung isip mo. Kapag feeling mo puno ka na sa lahat, trabaho, stress sa life, bro, huminto ka muna. Kung nagmamaneho ka, huwag mong patigasin yung ulo mo, yung dibdib mo. Huminga ka lang ng malalim sa loob ng helmet mo. Pakinggan mo yung mga makina. Yung tunog ng hangin, yung tibok ng puso mo. Ramdam mo yon, buhay ka pa. At habang buhay ka, may chance ka pa at may pag-asa pa. Pangalawa, limit information overload. Grabe no, minsan mas toxic pa talaga tong newsfeed sa social media kaysa dito sa traffic na to. Scroll ka lang scroll tapos di mo na malayan, ubos na pala yung energy mo. Ang daming fake news, ang daming ingay, ang daming nega. So pili ka lang bro, pipiliin mo ba yung mga balitang may saysay, hindi lang yung mga pampainit ng ulo. Minsan ma-achieve talaga natin yung peace of mind sa palaging hindi pag-online. Mas tahimik ang isip, mas malinaw ang direksyon. Ito naman yung pangatlo. Stay connected with people who makes you calm. Hindi mo kailangang harapin mag-isa lahat pre. Minsan isang simpleng bro, kapit lang tayo, sapat na. O kaya isang tawag lang ng kaibigan, isang yakap ng pamilya mo,
isang kamusta ng kapitbahay, boom! Ang luwag at ang gaan agad sa dibdib mo. Di mo kailangan ng marami, kailangan mo lang ng mga totoo. Yung mga taong kalmado din kahit sobrang gulo at hirap na ng mundo. Marami sa atin nagsasabi, paano ako kakalma kung gutom kami? Kung bahana sa bahay namin? Kung sunod-sunod na ang problema, di ba? Tama kayo dyan mga ka-road fam. Di mo naman pwedeng pilitin o ipilit yung pagiging kalmado, lalong-lalo na hindi ka pangaligtas. Pero ito ang totoo, kahit hindi mo pa kontrolado yung sitwasyon, ikaw pa rin ang may control kung paano ka mag-react. Pwede mong piliin kung magpapanik ka o piliin mong huminga ka muna, mag-isip at maghanap ng diskarte. Yan ang tunay na lakas bro, yung kaya mong manatiling buo kahit gumuguho na yung lahat ng nasa paligid mo. Hindi dahil wala ang problema, kundi dahil marunong kang magtimpe at magtiwala sa sarili mo. Kasi tandaan mo, hindi tayo kontrolado ng krisis. Tayo ang may hawak. Tayo ang may hawak kung paano tayo magpapatuloy sa kalsada ng buhay. Alam mo, minsan yung pagiging kalmado natin nakakahawa. Pag chill ka, pati mga taong nasa paligid mo parang biglang humihinga ng maluwag. Yung anak mo, yung asawa mo, ka-teammates mo, lahat naging steady rin. Parang makina ng motor bro. Kapag maayos ang timing ng isang parte, smooth ang andar ng buong makina. Ganun din tayo sa buhay. Pag kalmado ka, hindi mo lang inaayos yung sarili mo, inaayos mo rin yung takbo ng paligid mo. Kaya minsan, imbes na uminit ang ulo mo, hinga ka lang muna. Try mo ng konti, tapos go ulit. Kalmado pero dediretso. Ka-road fam, gusto ko lang iwan to sa inyo habang nagdadrive tayo sa buhay. Hindi natin kontrolado kung kailan tatama ang bagyo, lindol, o kahit ano pang gulo na yan. Pero alam mo yung hawak talaga natin? Kung paano tayo babangon pagkatapos. Yung tipong kahit wasak, kahit pagod, kahit parang ayaw mo na, sasabihin mo pa rin sa sarili mo, tara isa pa. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Hindi sa pag-iwas sa problema na susukat ang tibay natin, kundi kung paano tayo tumayo ulit kahit ilang beses na tayong nabagsak. So ayan, habang nasa biyahe ka, isipin mo to. Hindi mo man hawak ang panahon, pero hawak mo kung paano mo haharapin ang bukas. Kaya sa susunod kung may krisis, huwag ka munang kabahan. Huwag agad mag-panic mode bro. Huminga ka muna, hinga ng malalim, tumingin ka sa langit, sabihin mo sa sarili mo, lilipas din to. Makakaahon din ako gaya ng dati. Alam mo yon. Minsan kailangan natin huminto sandali, magpahinga at maniwala ulit sa sarili. Hindi mo kailangan maging okay agad. Basta huwag kang susuko kasi dadaan lang to, promise. Kung may natutunan ka sa usapan natin ngayon, mga ka-road fam, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At kung may kakilala kang medyo pagod na rin sa laban, i-share mo tong video na to. Malay mo, yun na pala yung pahingang kailangan niya habang nasa gitna ng kanyang problema. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-road fam at ito ang Jubertology dito sa kalsada. Bawat liko may kwento, bawat biyahe may aral. At kahit minsan lubak-lubak ang daan, tuloy lang. Ride safe, relax lang. Tandaan, habang gumaandar ang gulong, dapat umaandar din ang buhay mo. Let's keep rolling, keep learning, and keep moving, ka-road fam.